Kaugnay pa rin sa malagim na bus accident sa Bontoc Mountain Province, makakapanayam naman natin si Attorney Alex Versosa, ang abogado ng GV Florida Transport. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Okay, sir. Kanina po may mga na-interview kami ng mga kamag-anak ng mga biktima at ang sinasabi sa amin, nafu-frustrate daw sila dito sa kumpanyang GV Florida kasi parang sila pa raw yung naghahabol imbis na yung mismong kumpanya ang lumalapit doon sa mga biktima para sagutin yung mga gastusin. Ano pong reaksyon ninyo dito, sir? Yun po ang tama. Mayroon ng nabuo na committee yung kumpanya para matutukan lahat po ng mga pamilya ng mga nasawi. Mayroong isang opisyal sa bawat pamilya. Pati yung mga foreigner na naging biktima, may mga kanya-kanyang nakatutok sa kanila. Hindi po totoo na pinapabayaan o hindi sila inaasikaso. Inaasikaso po sila lahat. Okay. Totoo po ba na nakipag-areglo na raw ang ilang kaanak ng mga biktima at ano ho yung matatanggap nila na kapalit sa hindi daw pagsasampa ng kaso? Ayon po sa kasama ko na abogado ng kumpanya, doon sa pagmi-meeting namin kagabi, may ilan na mga pamilya ng mga biktima ang nakausap nila at naiayos na lahat. Sinagot ho ng kumpanya lahat ng mga gastusin nila at nabigyan pa ng konti para naman ho maibsan yung kanilang pagdadalamhati sa nangyaring aksidente. So, kapag nakipag-areglo sila sa GV Florida, hindi na sila magsasampa ng kaso? Ganun po, sir? Nagkaunawahan na ho, natanggap na nila na aksidente talaga ang nangyari, napatawad na nila kung ano man yung pagkukulang ng driver or pagkukulang ng kumpanya sa nangyaring sakuna. Hindi na nila iniisip pa na gambalain ang kanilang sarili na magsasampa pa ng kaso. Tama po yun. At ang kapalit po nito, sir, ay kayo po ang sasagot ng hospital expenses or kung may funeral expenses man, bukod po doon. Kasi I'm sure marami dito sa mga nasawi ay either breadwinners of their family or talagang inaasahan ng kanilang pamilya. Ano pa po ang inaalok ng GV Florida sa kanila? Yung reasonable po na nararapat sa kanila, tama po kayo na lahat ng nagastos doon sa ospital, yung gastusin sa pagpapaayos sa kanila, pagbibiyahe, galing doon sa Bontoc, papuntang Santiago, dahil nandun lang ang funeral parlor na nag-ayos doon sa kanila, at pagbibiyahe ng bangkay papunta dito sa Manila, then yung isa papunta sa Davao, yung isa papunta sa Samar. Inayos po lahat ng kumpanya yon. Opo, but long term, sir, yung iniwanan nila na kanilang pamilya, meron din po bang ibibigay na tulong ang bus company ninyo? May pagkakaintindihan po na may pagkakaunawahan na po yung mga pamilya at yung representante, si Attorney Valerio, Attorney Silverio, na representative ng kumpanya. Tama po yan, madam. Okay, sir. Yung driver po at saka konduktor nitong sinawimpalad na bus, hindi pa rin po nakakapagbigay ng pahayag hanggang sa mga oras na ito. Yung mga officials po ba ng GV Florida, kahit kayo po, hindi nyo pa rin po nakakausap itong driver at saka konduktor? Hindi po totoo na hindi sila nakakausap, madam. Mayroon din hong official na nandun. In fact, nagpapasalamat nga din ang kumpanya dahil buong-buo din ho ang pagtulong ni Mr. Kwe sa lahat ng mga biktima. Do sinasagot na ng Florida itong mga pangyayari na to. Tinutulungan din po niya yung opisyal ng Florida na nandun sa lugar. Bontoc, madam. So ito pong driver tsaka konduktor, nakakapagsalita na po at nakausap na sila? Ang pagkakaalam ko, madam, nakausap na po ng opisyal na nandun sa Bontoc. Pero bakit hindi pa po sila nakakapagbigay ng testimonya sa LTFRB at saka sa mga investigador nitong aksidenteng ito? Yung testimonya po na ibibigay doon sa LTFRB, yan po ay isasama doon sa required na explanation in writing, verified explanation na isasubmit ng Florida sa LTFRB. Ang deadline po niyan ay bukas, madam. Willing po ba ang Florida Bus Transport na ipa-interview or ipa-kausap sa media at least itong konduktor at bus
ng sinawing? Wala hong pagbabawal, madam, na ginagawa ang Florida. In fact, ayon doon sa mga kakwentuhan namin na nanggaling doon sa lugar kagabi, bukas naman po yung pag-i-interview ng kung sino man ang gustong mag-interview sa kanila doon sa Buntok, madam. Initially, sir, ano po ang sinabi ng bus driver at saka ng konduktor kung bakit daw nangyari itong aksidenteng ito? Ang pagkakaalam po namin, madam, base na rin doon sa sarili namin pag-iimbestiga at saka yung mga litrato at saka testimonya ng ibang nandoon sa lugar, nanggaling sila doon sa pabulusok na kalsada, nagkataon malalim yung mga lubak-lubak, then nung nandun na sila sa may simiento, mayroong ginagawa na rip-wrapping doon sa portion na yon. Nakakalat ang buhangin, kunting bato na ginagamit nila doon sa rip-wrapping. Kaya yung siko, ibig sabihin na close curve, pababa na close curve, hindi kumagat man ang preno, hindi kumagat ang gulong doon sa simento, gawa ho doon sa madulas na nakakalat na buhangin doon sa ginagawa rip-wrapping, madam. Ito po ang sinabi ng driver ng bus sa inyo na gumagana ang preno pero dahil madulas yung kalsada dahil dito sa buhangin ay hindi kumagat yung preno. Ganun, sir? Yun po ang nakarating sa akin, madam, ayon doon sa mga opisyalis na nakakwentuhan po ng mga driver, conductor, madam. Ito pong driver ng bus na ito, matagal na po ba siyang nagmamaneho doon sa rutang iyon, sir? Yes, madam. In fact, yun ang pangunahing dahilan bakit kinuha siya ng Florida dahil yung familiarity niya doon sa ruta na yun. At sila na yung mga driver pa noon ni Mr. Kue doon sa ruta na yun. At ilang beses po sa isang linggo nagda-drive itong driver na ito dito sa rutang ito, sir? Hindi po pari-pariho, madam. Gawa nung hindi naman tuloy-tuloy yung operation dyan. At dalawa lang naman dalawa lang yung bus na pinapatakbo dyan. Aha. Gawa nung inaayos pa nga ho yung sale and transfer, paglabas sana nung approval ng extension of validity of the CPC ni Mr. Kue. Okay. Sir, ito pong sinasabi ninyo na apparently merong road construction or something doon sa lugar na iyon. Ibig sabihin, hindi, o rip-wrapping. Nila yung harang doon sa bangin. Opo, hindi po ito alam ng driver kung regular po siyang nagpa-apply dito sa route na ito. I'm sure hindi naman biglaan na nagkaroon na lang ng rip-wrapping doon. Hindi niya alam na merong ganong klaseng construction or whatever doon sa lugar na iyon? Tama po kayo, madam. Alam po niya siguro yan, nagkataon po, kaya nga ho natawag nating aksidente yan, at saka ang nagdagdag pa doon sa sitwasyon na yon, napakakapal daw nung hamog nung panahon na yon. So, nung pababa ang bus doon sa kalsada, paliko papunta sa kanan, iniwasan niya yung rip-wrapping doon sa kaliwa. Nung babawiin niya para sa kanan, hindi na kumagat. Doon na po nagkaroon ng aksidente. Opo. Aha. Alright. So bukas po nakatakdang maglabas po ng testimonya ng kanyang opisyal na testimony itong driver at saka yung conductor ng bus ng Florida, sir. Requirement po yan, madam, na isasama namin doon sa explanation na isusubmiti po LTFRB. Sir, one last question po, just to clarify lang po kasi may nakarating po sa aming balita na apparently ay hindi pa daw tapos yung pagpoproseso ng papeles nitong bus na ito at binabansagan itong kolorum ng LTFRB. Your action on this, sir? Tama po yun, madam. Hindi pa nga ho tapos dahil ang sitwasyon po dyan, nag-file si Mr. Kue, yung original owner ng franchise, noong February 2013. Opo. Pending yung extension of validity na yon sa LTFRB. Hindi namin malaman ang tamang dahilan. Kaya hinihintay po ng Florida na nakabili ng prangkisa noong September 2013 na paglabas sana noong approval ng extension of validity, kung a-approvean man, doon naman niya ipapasok ngayon yung kanyang application for approval of sale and transfer with wrapping and substitution. Meaning, ililipat sa kanya yung prangkisa at papalitan na rin ng mga bagong bus units
yung bus ni Mr. ay hindi na sila qualified under the new program na bawal ng 15 years or older. Hindi na po na ipasok yon at inabot na nga, nagkaroon na ng disgrasya. So, ibig sabihin, itong bus na na-aksidente, dapat pala papalitan na kasi it's 15 years and older, sir. Yung mga bus ni Mr. Pue po, ang papalitan na sana, kasama sana ito sa ipapalit doon sa mga bus ni Mr. Pue. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maraming Alex salamat Versosa, po, madam. ang abogado po ng GV Florida Transport. Salamat, sir.